Kumusta? Samahan niyo kaming suriin ng malapitan ang Mateo Kabanata 26. Dito kasi natin makikita kung paano yung mga moments na akala natin ay sukdulan ng kahinaan ni Jesus, doon pa pala lumabas yung tunay na anyo ng kanyang pagiging hari. Sige, isipin muna natin. Pag sinabing hari, ano ba agad yung image na pumapasok sa isip mo? Sigurado, yung tipikal na larawan, no? Kapangyarihan, kayamanan, otoridad, yung ganon. Pero yung haring ipapakilala sa atin sa chapter na to ng Mateo, parang binaliktad niya lahat ng inaakala natin. Hinahamon niya tayo na tingnan ang pagiging hari sa isang bago at kakaibang paraan. Okay, so yung kwento natin magsisimula sa isang maliit na bayan sa labas lang ng Jerusalem. Dito pa lang, makikita na agad natin kung gaano kaiba yung mga pinapahalagahan ng hari na to. Ayan, nandito na tayo sa Bethany at dito si Jesus ay pinahiran ng langis. Pero teka, hindi ito para sa koronasyon ha? Ito pala ay paghahanda para sa kanyang libing. So, may isang babae na nagbuhos ng sobrang mahal na pabango sa ulo ni Jesus. Para sa mga alagad, ano to? Sayang. Kung iisipin mo sa economic terms, di ba? Pwede sanang ibenta at ipamigay sa mga mahihirap. Isang malaking aksaya raw. Pero si Jesus, iba yung nakikita niya. Mula sa pananaw ng kanyang kaharian, hindi to aksaya. Isa itong napakagandang gawa ng pagsamba na may eternal na kahulugan. Actually, inihahanda na pala siya nito para sa pinaka-ultimate act ng kanyang pagiging hari. At dito, grabe yung contrast. Habang may isang taong nag-aalay ng isang bagay na halos hindi mabili sa pera, isa naman sa sarili niyang mga alagad, si Judas, ay kontento na sa 30 pirasong pilak lang para ipagkanulo ang mismong haring ito. Ang layo, abi ba? Sige, lipat naman tayo sa huling hapunan. Tignan natin kung paano nag-build up yung mga pangyari. Kasi linawin natin, hindi ito isang strategy meeting para sa isang armadong pag-aalsa. Ibang klase to. Doon sa loob ng Jerusalem, tinipon ni Jesus ang mga disipulo niya para sa Passover meal. Pero dito, bibigyan niya ito ng isang panibagong kahulugan na magtatagal, magpakailanman. Dito niya itinatagang isang bagong tipan, isang sagradong pangako na magiging pundasyon ng kanyang spiritual na kaharian. At alam niyo kung ano ang pinaka-wild dito? Yung tipan na to, hindi tinatakan ng dugo ng mga kaaway, di tulad ng sa mga hari ng mundo. Hindi, tinatakan ito ng sarili niyang dugo. At ang pinakamatinding pagsubok sa konsepto ng baliktad na paghahari na to ay malapit nang mangyari sa isang hardin. Dito sa hardin ng Getsemani, hahakapin ni Jesus yung pinakamabigat at pinakamadilim na sandali ng buhay niya. At dito rin niya ipapakita sa atin kung nasaan ba talaga ang tunay na kapangyarihan ng kanyang kaharian. So, ito yung crucial part, yung panalangin niya. Ito ay isang total surrender, isang ganap na pagsuko ng sarili niyang kagustuhan para masunod ang kalooban ng Ama. Nung dumating na yung mga gwardya para restuhin siya, yung isa sa mga kasama niya, anong ginawa? Bumunot ng espada. Sinubukang lumaban gamit ang dahas, yung paraan ng mundo para magpakita ng lakas. Pero dito, ipinasilip ni Jesus yung napakaluking kapangyarihan na hawak niya, pero pinipigilan niya lang. Isang kapangyarihan na pinipili niyang wag gamitin. Isipin niyo sa isang salita niya lang, pwede siyang tumawag ng isang napakalaking hukbo ng mga anghel. Pero hindi yun yung punto. Ang tunay na kapangyarihan ng hari sa kaharian ng langit ay hindi yung dahas, kundi yung perpektong pagsunod. At lahat ng ito, dinala tayo sa climax ng kabanata. Ang hari, na sa paningin ng lahat ay talunan at walang kapangyarihan, ay isinalang sa isang paglilitis. Sa korte ng punong pare na si Caiaphas, diretsahan siyang hinamon. Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng Diyos? At dito, sa gitna ng kanyang pinakamatinding kahinaan dito sa lupa, binitawan ni Jesus ang kanyang pinakamapangyaring pahayag. Isang diretsahang pag-angkin sa kanyang pagkahari sa buong sansinukop, na hango pa sa propesiya sa aklat ni Daniel. Ito yung malaking kabalintunaan o paradox ng Mateo 26, di ba? Yung tunay na pagkakakilanlan ng hari ay hindi pala natin makikita sa mga sandali ng tagumpay at pagbubunya, kundi sa kanyang pagdurusa at pagsuko. So, iniiwanan tayo ng tanong na ito, no? Isang tanong na babago sa buong pananaw natin tungkol sa kapangyarihan, sa pamumuno, at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsunod sa isang haring tulad niya, isang baliktad na hari.